Hello mga kabanding! Isa na namang video, isa na namang kwento. At yun ang aking isi-share sa inyo ngayon. Ang kwento kung saan kami ay pupunta sa Boracay. Medyo matagal din naming hinintay yung pagkakataong ito. Siyempre dumaan yung pandemic, hindi ba? Pagkatapos ay naging masyado tayong busy. Kami mag-asawa, yung aking mga anak. Tapos, ayun na nga, nag-abroad pa yung isa ko pang anak. Kaya naman, hindi kami lagi magkakasama. But this time, yun nga lang, kulang pa rin kami ng isa. Si panganay ay hindi namin kasama. Pero, itutuloy pa rin namin itong aming pagpunta o paglipad papuntang Boracay para sa maraming mga dapat na ipagpasalamat at ipagdiwang. Dito namin iniwan sa Park and Fly yung aming sasakyan para syempre komportable pa rin para sa amin pagbalik. Meron kaming sasakyan pa uwi and magaling naman talaga at maayos din ang ganitong setup kasi ayan may shuttle naman papunta ng airport. Ganun din naman pagbalik namin after ng bakasyon. Susunduin din kami ng shuttle na to pabalik dito sa aming sasakyan. Ilang minuto lang at nandun na rin naman kami sa airport. Convenient talaga para sa amin yung ganito. At bumayad kami ng 2,100 plus para sa 4 na araw na maiiwan ng aming sasakyan doon nga sa Park and Fly. As usual, delayed na naman ang flight. So matatagalan na naman ang aming paghihintay. Tayo naman kasi syempre kapag alam natin kung anong oras ng biyahe natin, at least 3 hours before andun na tayo. Kasi nga, malay natin kung anong pang-hassle na mangyari, dapat ready na. Although naka-check-in naman na kami online, minabuti pa rin namin na agahan pa rin ang pagpunta. Ngayon pa lang kami nagbo-board sa oras na dapat flight na mismo, lipad na mismo. Pagkatapos yung oras naman na dapat ay lumapag na kami sa Katiklan, saka pa lang naman lumipad ang eroplano. So nakita nyo ganon katindi. Na-delay na nga pati yung paglipad at paglapag mo delay pa rin. Well, ganun talaga. Wala tayong magagawa pero in-expect na lang namin kung ano yung kapalit na saya, yung enjoyment at relaxation na magagawa namin sa Boracay. Smoking in a toilet will activate the smoke alarm. Tampering the smoke detector is punishable by law. Thank you for your attention. Matagal-tagal na rin nung pumunta kami sa Boracay. That was year 2018. Kaya lang,
kahit kasama namin dati si ate, hindi naman namin nakasama si Julia, yung aking bituin. So, si ate, si Earl, si Jody, si Papa, tsaka ako, ang nakapunta sa Boracay. Kasi nga, si bituin noon, exam. Yung pag-i-stayan naming hotel ay meron namang service na shuttle and boat. Pero na pagkasunduan namin na para makapagtipid-tipid, hindi na namin i-avail yun. Isa kasi sa goal namin yung makapag-enjoy sa Bora nang hindi masyadong extravagant. Kumbaga pasok sa budget. So, eto yung ating mga sasakyan. Sasabihin ko sa inyo kung nakamagkano tayo at magkano natipid. Going to the port from Caticlan Airport ay sumakay tayo sa ganitong tricycab at 75 pesos per person. If student, may less naman na 20%, PWD, and senior. Hindi natin itong Boracay after nung magawa. Okay, at dito nga sa port, tayo ay nagbayad ng terminal fee, 150 each. So, times 4. Then, environmental fee, ganun din, 150 plus 50 ang boat. Nakaka-enjoy tingnan itong mga dinadaanan namin kasi malaki na rin talaga ang pinagbago. Mas malinis at mas marami yung establishments na makikita. We're here at Astoria, Boracay Station 1. And here is our hotel room. Ito yung unit namin, 205. Yan, gustong-gusto ito ng aking bunso kasi color yellow. Nandun na sila sa labas. Hinihintay ako. Pero gusto ko muna na makita ninyo kung anong meron dito sa ating unit dito sa Astoria, Boracay. So, ayan. So, from the entrance, meron tayo syempre dito na receiving area. Pero ayun yung ating bed. Ayan, for 4 person. May TV tayo, of course. Meron tayong vanity area. May mga cabinets, of course. And, ayun na nga, meron silang pa-vault dito. Ayun yung isa sa taas. Kita ba? And then dito, meron din. Ayun. Sorry, madilim. And look, ang laki-laki naman tong CR namin dito. Para bang maliit na unit na condo. Very good talaga ang Astoria. At di rin nagtagal, naglakad-lakad agad kami sa may dalampasigan. At heto ang unang stop namin. Ang tumikim ng mga tusok-tusok na ito. Alam nyo na kung ano, hindi ba? Ito yung mga street food nating mga Pinoy na kahit saan tayo pumunta, hindi natin maiiwasang tikman.
We also had our early dinner na at dito nga kami sa Andox unang kumain ng meal. At isa ito sa aming goal, di ba? Ang magtipid-tipid. At ang sarap naman. Ito ang unang sunset namin dito sa Boracay. Talaga namang hindi mo maiiwasan ang tumigil, tumingin, o pagmasdan ang kagandahan nito. Nagpapahinga na kami ni husband. Pero itong dalawa, mas piniling mag-swimming pa. Yo, what's up? Yo, we're hosting tonight. You free? Yeah. Alright, I'll see you there. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Kay ganda ng buwan. Doing just fine. Ang ganda ng paligid, ano? Looking real nice. Patulog na lamang kami. Ganito pa rin kasarap yung pakiramdam. Well, this is our first night dito nga sa Astoria, Boracay. At dito namin napiling magstay for this trip. Kasi matagal na rin naman itong plano na to. Hindi matuloy-tuloy. But now, eto na nga at natupad for our 30th wedding anniversary. So, ayun na nga. Maliban pa dyan, may mga iba pang ipinagpapasalamat. Kaya naman, thankful kaming sobra sa Panginoon. Part 1 pa lamang yan ng ating Boracay trip. Meron pang mga susunod pang mga araw na isi-share ko din sa inyo. Syempre naman, ayokong mabiting kayo. At may mga pasili pa ako rito sa aming mga sumunod na mga ganaps. So, enjoy nyo lang and I'll see you on our next. Bye! Already getting cross, drinking Henny, pour one on the rocks. Crazy but I'm not like CeeLo. Take a foul shot and call it a free throw. Party foul, up around, grab a towel. But they cheered to the governor. One of the beer was a lover. Trust me, ain't no amateurs now. We got this, so rest assured. When I think out loud, there's always a crowd. Smoking heavy cloud, feeling good right now. People sitting by the wall and they're leaning. Somewhere lying on the bed, lucid dreaming. I've been feeling nothing lately when without you. I know there's something really special made me think about you, about you.